Yeah, tapos, ano yung pinakabasag niyan? Ito po. Ito po. Hindi, yung kanino na binigkas mo na unang salita, unang pangalan ng Diyos? Ito po. Scopus. Ito po, di ba nakasulat po sa aklat ng pahayag? Sabi po, para po specific ka, para ito po ay nanggaling sa Biblia, hindi po lamang sa akin. Total na tanong nyo, sir. Ano yan? Lumang tipan? Bagong tipan? Bagong tipan po ito. Okay. Sa Revelation, sir. Sa Revelation. Apo. Ito pong sabi sa Revelation or pahayag sa Tagalog. Okay. Ang magtatagumpay, gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos. At hindi na siya aalis doon. Yung magtatagumpay, ibig sabihin nakasunod sa turo at aral ni Kristo. Hindi na po maaalis sa tahanan ng Diyos, di po ba? Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos. Ang nagsasalta po dito ay si Jesus Christ. Pangitain po ito ni John the Beloved. Si John the Beloved po, nasa puno ng Patmos, nakita niya po sa pangitain ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ay patay na po nito, umakyat na po sa langit. Pagkabuhay. Opo, ito na po yung sinasabi niya. Ang Panginoong Yesus po nagsasabi nito, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Ang pangalan po ng sinantintukoy dito ni Jesus Christ ay Jehovah, sapagkat po nagpakilala ang Diyos kay Moises bilang Jehovah. Ang Jehovah po, ang kahulugan sa ating modern language ay Panginoon. Okay. Yung Yahweh at Jehovah ay isa lamang, magkaiba lang po ng salita. Okay, Apo. Ito po tinutukoy niya. At ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos. Ang pangalan po ng lungsod ng aking Diyos, ang sinasabing ang bagong Jerusalem. Pag sinabi pong bagong Jerusalem, makabago. Bago na, hindi na po yung nasa Israel, sa Jerusalem, di po kasi bago. Ang pangalan po ng bagong Jerusalem ay ang bansang Pilipinas. Ito po ang bagong Jerusalem na kinilugdan ng Diyos sa huling panahon. Okay. Tapos ito po yung kasunod niya. Natanong nyo, sir, expect. Hindi, siyempre, para malaman ko rin, di ba? Para patang ko rin malaman yan Ito po. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Okay. Diba ba? Pag sinabing bago, iba na. Iba na. Hindi na po Jesus. Ito na po ang kanyang pangalan ayon sa Espiritu. Okay, Kaya di ba pag nanalangin po siya, Scopus. Yung Scop. Scop. S-Q-O-P-Q-U-Z. Scrop. Ano po? Scopus. Scrop. Hindi, srop. Hindi po. S-Q-O-P. Okay. Q-U-Z. Scopus. Ang pronunciation po ng Q ay parang K. Silent U o silent O? Wala pong silent. Scop. Scop. Naging Q po kasi siya. Kireya po kasi yun. Di ba? Ang Tagalog ay Sodonai. S. Q. Kireya. O. Omnipotente. P. Patri. Okay. Q. Kizay. U. Utea. Z. Zodom. Sa Tagalog ay ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama, sa pasimula hanggang wakas. Okay. Siya ang Ama sa pasimula at hanggang kawakasan. Sa pasimula ng likhain ng daigdig, di po ba? Hanggang wakas, siya po ang Ama. Sapagkat sinabi niya sa aklat ng Juan, maglalaho ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ngunit ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Tama. Opo. Ito na po ang kanyang bagong pangalan. Okay. Ayan, pinasadya mo siya. Ito po, pinagawa po ito kasi ito po, ano po ba yung ibig sabihin ng Baka po matanong nyo, mata. Lagi po sinasabi, Illuminati, pero hindi po iyon. Illuminati yan. Ang ibig sabihin po kasi ng triangle, okay, ito po ay ang tatlong misteryo. Ang misteryo po ay salitang Kastila na ang kahulugan sa Tagalog ay hiwaga. Okay. Tatlong hiwaga ng Diyos. Di po ba yung triangle ay tatlo? Tatlo. Ano po ibig sabihin ng mata? Tatlong misteryo o hiwaga ng Diyos sa magkakaibang kapanahunan. Kapanahunan ni Noah, ni Adan, Noah, Abraham, David, hanggang sa mga propeta, Diyos nagpakilala bilang Jehovah. Unang misteryo o hiwaga. Pangalawang misteryo ng Diyos, sa kapapanahunan ni Kristo Jesus, sa panahon ng mga Hudyo, nagpakilala siya bilang Jesus. Ikalawang hiwaga. Sa Ehipto. Opo. Sa Ehipto na yun. Kay Moises po iyon. Kay Moises. Kasama po yun kay Amang Jehovah. Yung sa Jesus po, sa mga Hudyo. Diba? Ito pong ikatlo,
Hiwaga ng Diyos, Espiritu Santo sa ating kapanahunan, nagpapakilala bilang Iskopkus. Iskopkus. Kaya po, isang Diyos sa tatlong hiwaga, isang Diyos sa magkakaibang kapanahunan. Di ba po, nabuhay ang Panginoong Yesus 2,000 years ago, before our this year, di po ba? Tama. Siya. So, ibang panahon na po iyon. Iba na po yung panahon natin. Ito na po yung kanyang pangalan. Ito po ay sinula sa Pisngi ng Langit noong February 1st, 1967. Okay. Sa Pisngi ng Langit, hindi po ito gawa-gawa ng tao. Nakita po ni Lourdes Pedro Otriz na nagbabagkulap, na nagbabaga sa kanyang paningin at ginto. Nakasulat pong una po lumitaw ang P, sunod ang SQO, tapos QUZ. Okay. Hindi po ito ginawa ng tao, nakita lamang, kundi Tama yun. ano po ng Diyos. Maganda yung aral na binigay mo sa akin. Opo. Pero anong religion mo? Kristiyano po, Kristyanismo. Pag tinanong po kasi tayo, lahat po na naniniwala kay Jesus, totoo naman Kristiyano. Ngayon po, ang Kristyanismo may iba't ibang sekta. Tama yun. Opo, ang aming sekta ay Father Iskopkus New Catholic Temple. Ito po. Kasi New Catholic. Bago. Puro bago na. Opo, bago na po. Ito na po kanyang bagong pangalan. Kaya sabi po sa aklat ng Juan, chapter verse 23, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yun po ang sabi ng Panginoong Jesus. Tama yan. Paano po magsama sa Espiritu at katotohanan? Ang pagtanggap sa kanyang bagong pangalan. Ito na po yung pagsamba. Hindi pa hayag yan, no? Inilihim ba yan? Tama po. Nasusulat sa aklat ng pahayag din po. Ito po chapter 10. Kasi ano yan hindi pa hinahayag yan. Opo, kasi po, kung inihayag na po ito ang Panginoong Jesus po ba, ang kanyang pangalan, nakalakal na po ba? Tama? Hindi pa, Nakalakal na. Nakalakal na, Kaso hindi pa hinahayag. Hindi, pangalan po ng Panginoong Jesus, di ba? Marami na po. Marami na alam. Pero ginagamit lamang pangalan niya, pero nanghihingi ng mga ikapo. Di po ba? Nagpabinyag, pagkasal, lahat po may bayad. Dapat ang salita ay maganda. Ngunit pag ito may kapalit ng pera, hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Akala po natin nakakalugod. Pero pag ikaw nagbayad, parang binayaran mo. Sapagkat ang sabi nga po sa Mateo, ang ipinagkaloob ng walang bayad ay pamahagi ng walang bayad. Tama. Sabi po ng Panginoong Jesus yun. Tama yan. Salita ang pinagkaloob, wala pong bayad. Naningil po ba ang Panginoong Jesus nung siya ay nagpahayag? Di po ba hindi? Hindi. Ipagkaloob ng walang bayad. Tama. Kaya po dapat walang sinisingil na anuman. Tama yan. Kaya po sa amin, kasal, binyag, wala po lahat bayad. Ito po, sir, chapter po, tatalon na po tayo Nang magsalita ang mga kulog sa pamamagitan ng kanilang mga tinig, susulat sana ako at narinig ko ang isang tinig mula sa langit. Sinabi nito sa akin, selyuhan ang sinabi ng 7 kulog, wag mong isulat. Ano may selyuhan? Sa ibang salita, ilihim. Di ba selyo? Parang isara. Diba? Nakita niya po kasi yung anghel. Ito sabi, nakita ko ang isa pang malakas na anghel na bumababa mula sa langit na nadaramtan ng ulap na may bahaghari sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay katulad ng araw. Ibig sabihin, napakaliwanag ng anghel. At ang kanyang mga paa ay katulad ng mga paa ng haligi ng apoy. Mayroon siyang isang bukas na munting aklat sa kanyang kamay. Ang kanyang kanang paa ay nakatungtong sa dagat at ang kanyang kaliwang paa ay sa lupa. Sumigaw siya ng malakas na tinig na katulad ng leyong umaatungal. Sumigaw yung anghel na malakas. At nang sumigaw siya, ang 7 kulog ay nagsalita. Ang 7 kulog po na tinutukoy, ito pong nakita ni John the Beloved. 7 po ito, di ba? S, Q, O, P, Q, U, Z. Ito po yung nakita ni John the Beloved. Ayun ang 7 kulog. Ito po. Kaya nga po sabi, kasi ang kulog kasi, ang symbolize ng kulog is parang hudyat o babala. Tama po. Kaya po nung makita niya kasi ba may anghel po, di ba? Kasunod ng pag-atungal ng malakas na sigaw ng anghel, biglang tumunog po yung kulog, kumulog po. Sa kulog, merong 7 letrang ipinakita sa pisngi ng langit. Sabi nga po ni isusulat niya sana, di ba? Ang sabi po, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit. Sinabi nito sa akin, selyuhan mo ang 7 kulog. Di ba selyo, ilihim. Huwag mong isulat ang mga salita. Yung nakita, isusulat na sana ni John the Beloved. Kaya sabi, mula sa tinig, mula sa langit, ilihim or selyuhan. Huwag mong isulat. Kasi sir, kung ito isulat na ni John the Beloved,
nakalagay ang Scopus, Oo. makakalakal na rin po siya. Di po ba ang Diyos alam ang mangyayari sa hinaharap? Tama yun. Tama naman, oh. Di po ba? Kaya alam ng Diyos na makakalakal, katulad na nangyari sa Panginoong Hesus. Kaya po ipinalihim. Ngayon po, inihahayag niya po, ngayon sa ating panahon, mula February 1st, 1967, ipinakita. Pero bumaba po ang Espiritu Santo, 1966. 67 lang po ipinakita sa picture ng langit. Kay Lourdes Pedro Ortiz, bumaba po sa kanya ang Espiritu Santo ng Panginoong Jesus. Ito na po yung katuparan ng ipinangako ng Panginoong Jesus. Ako ay muling babalik sa wakas ng panahon. Walang nakakaalam kahit ang mga anghel, kahit ang anak man, kundi ang ama lamang. Tama yun. Sapagkat ang Diyos na si Panginoong Jesus at ang Espiritu o ang Diyos na si Evangelisco sa iisa lamang. Isa lang, oh. Nasusunod sa aklat ng Juan, chapter... Kumbaga nailihim pala yan, no? Opo, nakalihim po ito. Kaya kasi po, ngayon sa ating panahon, inihahayag po. Kasi hindi na sinisikreto ng ilan yan para mamulat din. Opo, kasi po, yung paano yung tunay na pagsamba, ang gusto ng Ama. Paano mo ba tunay na pagsamba? Siyempre, una, kasama po doon ang pagtawag, ngunit may kalakip na gawa. Hindi po tayo hahatulan ayon sa ating pagtawag, kundi hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Tama. Diba? Tama yun. Kaya po, ipinapahayag kung paano nabuhay ang Panginoong Hesus, inihahayag po ng Espiritu Santo. Ganito na mo. Ano, inaaral mo ng inaaral yan? Sa pamamagitan po ng pakikinig. Okay. Tama yun. Kaya po mahalaga sir, tuwing araw na linggo tayo po ay nagsisimba, sumasamba. Tama. Kasi para din po tayo nag-aaral. Tama yun. Totoo. Maganda yung binigay mo sa akin. Opo, sir. Na lumawak yung ano ko dyan. Opo. Oo. Kung may tanong pa po ba kayo sir, pwede ko po masalit kung may tanong pa kayo. Hindi, di ba yung sa tatlong yan, di ba mayroong mga letter tatlong A yan? Opo, hindi. Ang tatlong letra po na tinutukoy dito ay, makikita nyo ito sa sa mga paring Katoliko, nakasulat sa kanilang abito. JHS. Ano basag nun? Ang sabi kasi nila, Jesus, Holy Spirit. Okay. In Latin word, sabi naman nila ay Jesus Hactum Sactum. Pero nang bumaba ang Espiritu Santo, inihayag niya na ang sabi, ang J ay Jehovah sa panahon ni kay Moses po nagpakilala. Kasi kahit kay Abraham, di siya nagpakilala bilang Jehovah eh. Tinanong kasi siya ni Moises, nung siya nasa bundok ng Sinai, nananalangin, Panginoon, ano pong inyong pangalan? Doon niya binanggit. Ang kanyang pangalan ay Yahweh. Ito po ay sa kapanahunan nila. Ngunit sa modern Hebrew, ang pangalan po ng Yahweh, kahulugan pala ay Jehovah. Sa ating panahon sa Tagalog ay Panginoon. Okay. Kaya po nagpakilala siya bilang Jehovah, panahon ni Moises. Nagpakilala bilang Jesus. After 400 years ago, pisin nila ang Panginoong Jesus. Nagpakilala siya bilang Jesus. Okay. Sa panahon ng mga Hudyo. Sa panahon natin, after 2,000 years, papakilala siya bilang Scopus. Ito po ang katunayan ng... Kasi mababasa nyo rin po sa aklat ng Juan, chapter 13. Nang sabi po doon, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo maunawaan ang buong katotohanan. Tama. Magwilika siya, hindi sagad ng kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Tama. Opo. Mensahero tawag doon. Opo. Nga po, sabi ko po sa inyo, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. Ito na po, dumating ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng Panginoong Jesus, napakilala po ng Scopus. Tutulungan niya kayong maunawaan, kagaya po ng JHS. Pinaunawan. By IHS pa yan, di ba? IHS, meron din yan. Hindi po IHS eh, sa simbahan. Kaya po pag nakikita nyo yung mga larawan, mga ganito po, po ibig sabihin nun. Kaya po ganito, JHS. Jehovah sa panahon ng mga Hudyo. Hindi po, panahon nila Moises. Okay. Sa lumang tipan po. Sa lumang tipan, Jesus, panahon ng mga Hudyo, bagong tipan. Okay. Scopus, sa panahon natin, aklat ng pahayag. Okay. Ito po ang katuparan ng sumasampalataya ako sa Diyos Ama na siyang lumikha nitong langit at lupa, Jehovah. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya,
nilalang ng Diyos, Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing na naog sa impyerno. Nang may 3 araw ay nabuhay na magmuli umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo. Sa igawawala ng aming mga kasalanan, may buhay na muli ang mga nangamatay na tao at may buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ko Diyos Ama, Jehovah. Sumasampalataya ko Jesucristo, Jesus. Sumasampalataya ko Diyos Espiritu Santo, Iskop, Kus. Diba binanggit niya po, wala pa pong na ano, no? Ang katuparan po ng panalangin ng Panginoong Jesus na, Panginoon, ang sabi ng kanyang mga apostol, tulungan nga po ninyo kami manalangin tulad ng ginagawa ni Juan, ni John the Baptist sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Di po ba? Ang tinutukoy pong Ama naming nasa langit ay ang kanya ding espiritu, kasi nagkatawan tao siya, di po ba? Ang kanyang espiritu lang pangalan is Iskopkus. Kaya po kami po nagdarasal, ang sinasabi na po namin, Amang Iskopkus, sumasalangit ka. Yun na, nilalagyan nyo na ng pangalan. Kasi, itinuro na po ng Panginoon, Espiritu ng Panginoong Jesus, na si Amang Iskopkus din, kung paano tumawag. Tama. Kaya pag tumatawag po kami, Amang Iskopkus na 3 hanggang 7 ulit. Ibig sabihin, yung Iskopkus ay turo na lang sa inyo ng mga ano yan. Espiritu Santo po nagtuturo. Okay. Wala po ba kayo na bababa? Espiritu, tama. Kasi po, di po ba, aklat po ng Hebreo chapter 5, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Di po ba? Sino po mga propeta? Kahit si Moises ay propeta. Si David ay propeta. Isaias, Ezekiel, yan po yung mga propeta. Daniel, yan po sa Lumang Tipan. Nagsalita ang Diyos, tama po ba? Hindi nagsalita ang Diyos, hindi masusulat ang Lumang Tipan. Yung po ba'y gawa lang ng kanilang pag-iisip? Hindi po. Di po ba? Turo ng Espiritu Santo na Amang Jehovah. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anak, kay Jesus, ang Kristo. Kaya po nasulat ang bagong tipan. Tama. Di po ba? Inihayagan niya kay mga apostol, ang sumulat din sila Juan, Mateo, Luke. Si Lucas hindi po kabilang sa apostol, pero sumulat din po siya. Pero sila Santiago, yan po, sila Pablo, yan po yung mga naging apostol. Tama yun. Di po ba? Napakahusay mo. Sige, Nice meeting you, bro. Welcome, sir. Ngayon, nagkaroon din ako ng dagdag kaalaman doon. Opo. Tama yan. Salamat po sa pakikinig, sir. Meron din ako niyan eh. Opo. Kaya po gusto sabihin na ano po ito Pero ito po, para lang alam niyo, sir ang kahulugan ng triangle, tatlong misteryo ng Diyos sa magkakaibang kapanahunan. Ang mata, ang simbolo, isang mata, di ba? Isa, tatlong misteryo, ngunit iisang Diyos. Tama. Sa magkakaibang kapanahunan. Ang ibig sabihin po ng light, yan po ay liwanag. Nagbibigay liwanag. Tama pala tato ko. Opo, tama po yan. Kung bakit walang letra yung gilid. Oo, tama po. Wag niyo po pulagyan. Sinelyoan ko yung ano niyan, yung loob niyan, tingnan mo. May sulat, di ba? Hindi ko po mabasa kasi. Hindi, sinelyoan ko yan. Hindi makakabasa ng kasi. Alibata yan. Di ba? Para po pag tinanong kung ano pa ibig sabihin, ito ko yung idea. Liwanag, nagbibigay liwanag sa tao na dirimlan. Liwanag sa pamagitan ng salita. Ano to? Paiwatig ng kaulapan. Thank you, sir. Ay, sir, balik tayo sir. Papasok po ba kayo? Hindi ko pa nahalo ka yan eh. Pero a-advise ko pa. Pag sige, sir. Bago pa naman yata. Bago pa Galing, magaling paliwanag mo sa akin. Okay, sir. Happy birthday po. God bless po.